kasi ng script nito eh. Ayan po. Maliwa pa sa ginawa ko. Kaya dito sa kagandahan. Po, mama. Ito po, mahaba kasi ng script nito eh. Ayan po. Maliwa pa sa ginawa ko. Kaya dito sa kagandahan, lumikit na. Wait lang. Ayan, ma'am. So, ginawa ko. Wow! Ginaw sa kagandahan! Sobrang ganda! Hindi siya prepared. Kaya pala si Park Teacher ka na eh. Paharap dito! Kasi ano po, picture na po. Anong position gusto mo ulit? Ito po ginawa ko kasi alam ko ito may symbol. Alam ko hindi gusto ni ma'am yung black, pero kasi para sa akin, kasi ako gumawa nito, kaya ako mag-interpret. Ano po, ang feather po kasi usually nagre-represent ng angel, wind, and connection sa ating Panginoon. Alam naman natin yan kay Ma'am Eva. Okay po. So, pero, sisimulan ko po siya sa ginawa kong yung pinaka-background niya, yung bilog. Ito po si Ma'am Eva, yung bilog na puti. Natakpan lang po ng feather pero si Ma'am Eva, yan po. So, since puti siya, ibig sabihin purity, nandun na yung lahat ng katangian. So, dito sa Eusebio, nakilala ko si Ma'am. Since ka-department ko siya, para sa akin siya po nagbibigay ng liwanag. Kung nakikita niyo po, paunti-unti, nag-spread po siya ng light. Sa una po hindi mo makikilala, syempre sa unang pagkikita, hindi mo pa siya kilala. Pero, bandang huli, magbibigay sa iyo ng liwanag. Tuturuan ka sa lahat ng hindi mo pa alam. Ayan po, siguro may mission pa si Ma'am sa ibang lugar. Kaya nakikita niyo meron pa siyang flap. Ibig sabihin, marami pang tao, guro, estudyante siyang magiging makasalamuhan, magbibigyan ng inspirasyon. Okay, sa feather naman po, pinili ko po itong kulay na to kasi meron po siyang iba't ibang meaning. So, ang tulad na sinabi ko kanina, ang feather ay may iba't ibang kahulugan depende sa tao. So, si Ma'am, para sa akin po yan ay connection kay God. Okay, so ang red feather po para sa akin, nagre-represent po siya ng goodness, power, and fertility. So, wag na po Ma'am yung fertility, exempted ka na po. Sa goodness na lang po tayo and sa power. Bahay ka! So, medyo red lang po yung design nila. Okay, sa orange naman po, nagre-represent siya ng successful changes are on your way. Kumbaga, omen po siya na sa susunod na mga journey mo, ang success ay makakamtan mo. Yan po. Amen. So, yellow feather po, ayan po. Nagre-represent naman po siya ng warmth ng sun, represent intelligence and joy and cheer. Alam naman natin yan, katangian niya ni Ma'am Eva. So, lahat ng kulay na to. And white po, syempre, symbolizes peace, protection, and love. So, para po sa akin, Ma'am, saan ka man po makarating, alam kong sana maging omen yung feather na to na lahat ng katangian ito ay meron ka. So, sabi nga, pag nakakita tayo ng feather unexpected sa isang lugar, ibig sabihin may angel na nagbabantay sa atin. Saan man tayo mapunta? Ay, Ma'am, na masabit nyo sa bahay nyo, pagising sa umaga, makikita mo, pagpasok mo sa kalimang face-to-face, ay meron tayong gabay. Okay, so, isa pa, last na po talaga, ayan, Rita. So, ayan, sabi dito, Ma'am, feather also turns up. Pwede nyo siyang baliktarin. Feather turns up when you are going through some transition in your life. Okay, bahala kayo kung saan yung position yung gusto nyo. Basta ako. Basta gusto ko yung kasi ito may magandang meaning po. Ito po, sabi dito, kapag merong transition sa buhay natin, kumbaga, minsan yung feather nagiging may upward position. Basta gano'n. Tapos po, consider the feather as an omen that you are doing the right thing and are on the right path. So it is reassuring omen and sign that good things will soon to come. Galing, no? Ribi, balik. Pahala kayo lang kung paano sasabi. Paharap ba, patalikod, o pwede rin, paikutin nyo pwede. Okay, so thank you Galing, po. oh. Maraming salamat.
Palupit.